Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang pagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Aslam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry, good morning, good morning. At ganoon din sa Claveria Anii kay Pastor Gio Caslam sa buong pamilya at mga members at ganun Pastoras uh, kay Pastora Perla Catarata. So good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa po kay Pastor Chupili Munang Buol, kay Pastor Safe Enote ng Cebu. So good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa San Isidro Homes Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at World. So good morning. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang pagpalang umaga po. So tayo po yung manalangin upang mahinda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, at Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan na yung mga anak ng sino mang magtunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng ating mga bibig upang magpahayag ng magandang balita. Thank you, Father God, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinagapos kita, tinatanggal, ibinabalik kita sa Hades na yung pinanggalingan. Spirito ng destruction, spirito ng unbelief, spirito ng fornication, adultery, kapwa lalaki, kapwa babae, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ang taga Nazareth, pinagapos ko yun. Ibinabalik ko kayo sa yung pinanggalingan at punta kayo bumalik pa sa mga taong Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. So good morning once again. So tayo po ay magmilay-nilay ng magandang balita. Ano nga ba yung ating pagdinilay-nilayan sa oras na ito? Ito yung paano natin matatanggap ang pagpapala at pagpapagaling ng Diyos. So una, ito yung trust in His Word. So kailangan nating magtiwala sa salita ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay totoo at dapat nating paniwalaan ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 6, faith pleases God. So ibig sabihin, ang pananampalataya. So Hebrews chapter 11 verse 6, sabi niya, at kung walang pananampalataya, ay imposibleng kalugdan ang Diyos sapagkat ang sino mang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na siya'y umiiral at na siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga marugdog na naghahanap sa Kanya. So ito yung sinasabi na faith is essential to please God. So ibig sabihin, kung walang pananampalataya, hindi tayo tunay na makakaugnay o makakapagparangal sa Diyos. So kaya nga, believe in God's existence is foundational. So ibig sabihin, upang mapalapit sa Diyos, kailangan muna natin maniwala sa Kanya na siya ay totoo at aktibo sa ating buhay.
So kaya nga ito'y sinasabi, God's rewards those who seek Him. So kaya nga kapag hinahabol natin ang Diyos ng may katapatan, tumutugon siya sa kanyang mga pagpapala at patnubay at pasensya. So sa Diyos lamang tayo humabol, sa Diyos lamang tayo. Kapag hinahabol natin siya, binibigyan tayo ng katapatan, pagpapala at patnubay at presensya. Kaya sa Diyos lamang tayo humabol. Kaya nga ano yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Ito yung una, kailangan natin na palakasin ang ating pananampalataya. Gumugol tayo ng oras sa salitan at panalangin na tayo nagtitiwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita agaran ang resulta. So dahil sinasabi nga dito, gawin nating prioridad ang Diyos, hindi lang sa pangangailangan, kundi sa araw-araw nating pangangailangan. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, trust in His reward. So kaya nga alamin na pinaparangalan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya ng may katapatan at tiyaga. Kaya nga't sinasabi niya na ito'y nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay ang susi sa isang malalim na ugnayan sa Diyos. Siya ay totoo, siya ay nagmamalasakit at kanyang ginagantimpalaan ang naghahanap sa Kanya. So yan ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya ano pa? Live in obedience. So ibig sabihin, mamuhay lamang tayo sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Ang pananampalataya, ang pagpapala ay sumusunod sa mga lumalakad sa Kanyang daan. So kaya nga sinasabi niya sa Deuteronomy 8 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth, sabi niya. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, yung sa pamamagitan ang pagpapalang darating lamang sa mga sumusunod kung tapat tayong susundin ang kanyang mga utos. So binibigyan din ito ang kalagahan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos na nangako na ang gayong pagsunod ay hahantong sa kataasang pabor at sa mga bansa. So kaya nga sinasabi pa niya sa Deuteronomy, sabi niya sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, and all this blessing will come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So ito yung sinasabi na blessing for obedience. So sinasabi na ito yung mga pagpapala para sa pagsunod, bahagi ng isang mas malaking kung saan ipinararating sa mga mananampalataya ang mga pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya na binibigyan din ito ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay magbubunga ng mga pagpapala. Ang mga pagpapalang ito ay hindi lamang paminsan-minsan o pansamantala. Ito ay pupunta sa iyo at sasamahan ka. Ibig sabihin sila ay magiging palagi mananatili ang pagpapala kapag ito ay mula sa pagsunod natin. So magiging palagi at maliwanag sa buhay ng mga sumusunod sa kanyang daan. So kaya nga ito yung isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Doña Melissa Ligaspi. So good morning po sa ating lahat. So ano pa yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? So ito yung sinasabi na conditional promises. So ibig sabihin, ito yung mga may kondisyon na pangako. So, ang conditional na katangian ng mga pagpapalang ito ay mga nakasalalay lamang sa pagsunod sa Diyos. So, kung hindi ka sumusunod, hindi mo makakamtan yung mga pangako ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at tagubilin ng Diyos bilang landas sa pagtanggap ng kanyang mga pabor at mga pagpapala. So kaya nga't ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, comprehensive blessings
na iyon ay nagpapatuloy sa listahan ng iba't ibang uri ng mga pagpapala, kabilang ang masaganang buhay, proteksyon, good health, tagumpay, at iba't iba pang aspeto ng ating buhay. So ang idea ng pabor ng Diyos ay nahantig sa bawat bahagi ng buhay para sa mga tapat sa Kanya na sumusunod sa Kanyang mga utos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat natin gawin. So kailangan natin na sinasabi na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay sa pagsunod sa Diyos na hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na sundin ang mga utos ng Diyos, na tayo nagtitiwala lamang sa Kanya lamang tayo nagtitiwala. So dahil ito yung sinasabi na sundin ang Kanyang mga utos, nagtitiwala na ang paggawa na nito ay hahantong sa isang buhay na pinagpala at pabor ng Diyos, na ito yung komprehensibong kalikasan ng mga pagpapala ng Diyos na nangako na ang mga sumusunod sa Kanya ay mararanasan ang Kanyang kabutihan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. So ito'y pinapatibay nito ang pakikipagtipan ng Diyos kung saan ang pagsunod ay sinasalubong ng banal na pagpapala at proteksyon, tagumpay. So ano pa ang dapat nating tandaan? Pray and seek Him. So kailangan natin na manalangin tayo at hanapin natin ang Diyos. Dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin at pinapagaling ang mga tumatawag sa Kanya sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 5 verse 14 to 16, the power of healing and prayer. So kaya nga ito ay sinasabi sa banal na kasulatan sa James chapter 5 verse 14 na sinasabi sa banal na kasulatan, is there anyone amongst you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So kaya nga sinasabi dito, healing through prayer. So ibig sabihin, ang pagpapagaling sa pamamagitan lamang ng panalangin. So kaya nga, sino dapat ang tawagin? Tinatawag ng Diyos ang mga mananampalataya na humanap ng kagalingan sa pamamagitan ng panalangin ng matatanda sa pinuno sa iglesia. So pumunta ka, sabi niya, ipatawag ang pinuno, ang matanda sa simbahan upang ipanalangin. So kaya nga, ito yung panalangin ng may pananampalataya na sinasabi pa sa verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will forgiven. So ibig sabihin, faith activates God's power. So ang mga panalangin na inalay ng may pananampalataya ay nagdudulot ng kagalingan. So kagalingan na sinasabi sa Biblia na ito yung panalangin na inaalay na may pananampalataya ay magpapagaling sa mga may sakit. Itataas sila ng Panginoon kung sila'y nagkasala, sila ay patatawarin. So ibig sabihin, ito yung panalangin inaalay na nagdulot ng kagalingan at pagpapanumbalik. So kailangan natin na confession and forgiveness bring healing. So kailangan na ipagtapat natin at pagpapatawad ay naghahatid ng kagalingan. Ang spiritual at physical na pagpapagaling ay nagkadalasang konektado at ang pagpapahayag ng kasalanan ay humahantong sa kalayaan at pagbabago. So kaya nga ito yung mahalaga na dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hanggang sa ngayon hindi pa gumagaling yung mga taong may sakit. So kaya nga sinasabi pa niya sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So kaya nga, kapag powerful ang panalangin ng mga taong matuwid. So kaya nga dito sa The Word, the Spirit, and Life Ministry,
Kapag kayo sumampalataya, instant ang kagalingan. Yung complete healing ang matatanggap ninyo. Kaya nga lahat ng mga gustong makaranas ng kagalingan, pumunta lang kayo dito sa The Word of Spirit and Light Ministry, sa lahat ng mga branches, sa lahat ng sa main church at sa lahat ng mga daughter church. So 100% na kayo ay gagaling kapag kayo sumasampalataya, sapagkat ito yung kapangyarihan ng panalangin ng taong matuwid. So kaya ito yung gumagaling sa pamamagitan ng panalangin. So kaya kung hindi nyo kaya, ang yung lingkod ay willing. Basta po tayo'y sumasampalataya. Ang panalangin ng isang matuwid na pananampalataya ay lubos na mabisa dahil ito ay nakaayon lamang sa kalooban ng Diyos. So ano yung dapat nating i-apply sa ating buhay? So ito yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. So kailangan natin na seek prayer and community support. So iyan ang dapat nating gawin. Humingi tayo ng panalangin at suporta sa mga pinuno ng iglesia. So huwag magdala ng mga pasanin ng mag-isa. Ito yung maaabot ang malakas sa pananampalataya para sa panalangin. So kaya nga, pray with faith and expectation. So kailangan natin na magtiwala na pakikinggan tayo. Sasagutin tayo ng Diyos, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin sa kanyang perpektong panahon, paraan. So kaya kailangan natin na confess and walk in righteousness. So ibig sabihin, ipagtapat natin, lumakad tayo sa katuwiran. Ang pagpapanatiling dalisay na puso ay nagpapataas ng kapangyarihan ng iyong mga panalangin. So kaya nga ito isa nagpapaalala sa atin na ang panalangin ng isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapagaling, pagpapatawad at tagumpay. Ang Diyos ay kumikilos kapag hinahanap natin siya ng may pananampalataya. So kaya nga, ano pa ang dapat nating tandaan? Stay in His presence. So ibig sabihin, manatili sa kanyang presensya. Ang pagsamba at pakikisama sa Diyos ay nagdudulot ng kapangyarihan, kapayapaan sa kabuuan. So kaya nga, kagalakan sa presensya ng Diyos na sinasabi dito sa Psalm 16, verse 11, sabi niya rito, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. So, ibig sabihin, ito yung God guide us. So, ibig sabihin, ginagabayan tayo, yung presensya ng Diyos ay nasa atin na walang hanggang kasiyahan sa ating kanang kamay. Na inihayag nito, ang tamang landas para sa ating buhay ay pinangungunahan tayo sa kanyang karunungan at layunin. Sa isang mapagpalang umaga po sa ating milyong viewers, kay Doña Chona Pagalan. So kaya nga sinasabi dito, joy comes from His presence. So ibig sabihin, ang kagalakan ay nagmumula lamang sa kanyang presensya. Ang tunay at walang hanggang kagalakan ay matatagpuan lamang hindi sa mundo. Ngunit ito'y sa pagiging malapit sa presensya ng Diyos. Nasa atin ang presensya ng Diyos. Ito ang tunay na kasiyahan kapag nasa atin ang presensya ng Diyos. So dahil ito yung eternal blessing na nag-aantay sa atin. Ang buhay kasama ang Diyos ay nagdudulot ng walang hanggang kagalakan at katuparan, ngayon at kawalang hanggan. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin, seek God's guidance daily. So hanapin natin ang patnubay ng Diyos araw-araw na magtiwala tayo, na aakayin niya tayo sa pinakamagandang direksyon para sa ating buhay. At dapat find in His presence. Humanap tayo ng kagalakan sa kanyang presensya. Maglaan tayo ng oras para sa pagsamba, panalangin at pagnilay-nilay sa kanyang salita, kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan. So kaya nga sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan, kagalakan. Na tayo mayroong tayong panahon para sa kanya,
pagsamba, panalangin at pagnilay-nilay ng kanyang salita. Yan ang mahalaga na sinasabi sapagkat dapat tayong mamuhay ng may walang hanggang pananaw. Tumutok tayo sa mga pangako ng Diyos at hindi sa mga problema. Sa Kanya lamang tayo tumutok sa mga pangako niya sa Kanyang salita. So paano natin matututukan ang Kanyang mga pangako kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? So mahalaga na tayo nagbabasa ng Biblia sapagkat malalaman natin ang mga pangako ng Diyos. Dahil sa kagalakan na tumatagal magpakailanman. Ang mga pangako ng Diyos kapag tayo nakatutok sa Kanya, ito yung kagalakan na tumatagal magpakailanman. Hindi lamang sa mga pansamantalang mga bagay dito sa sanlibutan sapagkat ang lahat ng narito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang kagalakan at katuparan ng ating buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos. Pinamumunuan niya tayo, pinamumunuan at pinagpapala tayo magpakailanman. So yan ang tunay na kagalakan na matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos na siya ang namumuno sa atin. So kaya nga, kung tayo sumasampalataya, maniwala tayo na ito yung salita ng Panginoon na dapat natin lagi natin panghawakan na how can we receive God's blessing and healing. So ito yung mga pamamaraan, ito yung mga dapat nating tandaan ang salita ng Diyos. So kaya nga ito yung kagalakan na matatagpuan lamang natin sa presensya ng Panginoon na ito yung mga pagpapala at pagpapagaling na ito yung dapat nating isabuhay, isapuso sa bawat mananampalataya. So, na dapat nating tandaan, paano natin matatanggap ang pagpapala at pagpapagaling. So, una, kailangan natin na magtiwala lamang sa kanyang mga salita. So, paano mo paniniwalaan ang kanyang salita kung hindi sila nagbabasa ng Biblia? So, kailangan yung mga salita, mamuhay tayo sa pagsunod. So kung alam mo na ang salita ng Diyos, mabubuhay na tayo sa kanyang salita. Mamumuhay na tayo na sundin natin ang kanyang salita. So paano mo susundin ang salita niya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi ka nakikinig ng kanyang salita. So kaya nga, doon mamumuhay tayo kung alam na natin ang salita ng Diyos kapag nandinilay-nilay tayo ng kanyang salita. So kaya maisasabuhay na natin. So habang isinasabuhay natin ang kanyang salita, dapat lagi tayong manalangin, lagi tayong hinahanap natin siya. Dahil ang panalangin at pinapagaling ang mga tumatawag sa kanyang pangalan. So kaya nga't mahalaga na tayo laging nananalangin dahil ito'y makapangyarihan ang panalangin at pagpapagaling. So kaya nga, ito yung mahalagang mensahe, how can we receive God's blessing and healing? So kailangan natin na manalangin at hanapin natin siya. So una, kailangan natin na magtiwala tayo sa kanyang salita at dapat sundin natin ang kanyang mga salita. Sundin natin siya. So ano ang susundin mo kung hindi mo alam at hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos? So kaya nga, pang-apat, kailangan natin na manatili tayo sa kanyang presensya. So ang pagpapanatili ng kanyang presensya, kailangan natin na lagi tayong magsamba at pakikisama sa Diyos na nagdulot ng kapayapaan at pagkakompleto. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na binibigay sa atin. So yan ang mga dapat nating tandaan upang tayo ay matatanggap natin ang pagpapala ng Diyos at kagalingan ng Diyos. So kaya nga kung nais natin na matanggap natin ang pagpapala at kagalingan ng Diyos, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa kanyang pamamahala.
Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. So, kailangan natin na magpasakop tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ng may pananampalataya. So, papasukin natin siya. Siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, sundan natin ang panalangin ito. Repeat after me. So, Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa akin sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa amin lahat. Panginoong Hesus, kailangan mo. Kailangan kita. Nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa ito salita at sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya kung ginawa po natin ito, maniwala ka na makakamtan mo ang pagpapala at pagpapagaling sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng sinusunod mo ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, pagsamba, at sa pamamagitan ng pagpapanatili ng presensya ng Diyos. So maniwala po tayo na makakamtan natin. So manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat na lumalapit kami na may pusong punong-puno ng pananampalataya at pasasalamat. Salamat Ama sa salitang ipinapaalala mo kung paano namin natatanggap ang mga pagpapala at kagalingan. Salamat Ama na laging mananatili ang iyong presensya sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Ama na salamat sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagpapala at pagpapagaling na tinutulungan mo ang bawat isa na lumakad lamang sa iyong pagsunod, sa pagsunod sa bawat isa sa iyong salita, na kami nagtitiwala sa iyong mga salita at namumuhay lamang kami sa isang buhay na nagpaparangal sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa complete na kagalingan, anuman ang karamdaman, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, siya ang nagpasan. Siya ang nagpasan sa bawat pasanin ng bawat buhay ng bawat mananampalataya. At pinupuno mo ang bawat isa ng iyong kapayapaan, kagalakan, tagumpay sa bawat sumasampalataya sa iyo at sumusunod sa iyong salita. Thank you, Father God. Salamat, Ama, sa bawat salita na pangako mo sa bawat isa na punong-puno sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapala. Pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional, financial pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, Ama, thank you, Father God, sa mga pagpapala na wala nang sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa. Sa lahat ng nananatili sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world na iyong mga anak. Salamat, Ama, lalong-lalo na sa connected sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Salamat, Ama, sa $1 million na pagpapala na pinagkaloob mo sa aking mga kapatid, sa lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry, sa lahat ng connected, sa lahat ng mga sumusuport sa iyong gawain, sa The Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. Salamat, Ama, na $1 million na mga pagpapalang natatanggap ng aking mga kapatid. Salamat, Ama, na mananatili hanggat hindi ka pa bumabalik at sa iyong pagbabalik. Salamat, Ama, na bago dumating ang iyong pagbabalik, million souls ang ipapadala mo sa iyong gawain dito sa The Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. Thank you, Father God.
I am willing to make your disciple, to train them, Father God. Salamat, Ama, na gamitin mo ang bawat isa to reach out million soul, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. Isang mapagpalang umaga po. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Good morning po sa ating million viewers. Kay Doña Chona Pagalan at Doña Melissa Ligaspi. Isang mapagpalang umaga po. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye.